Usong-uso po ang lagnat ngayon. Marami ngayon nagkakalagnat sa atin. Pero kung meron man kayong trangkaso ngayon, lagnat, ubo, kung ano man dahilan nito, pwedeng flu, pwedeng pulmonya, merong 10 bad habits na iiwasan natin pag tayo may lagnat. Tapos mamaya ituturo natin yung mga dapat nyong kainin habang may lagnat at yung mga pagkaing iiwasan natin kung meron tayong lagnat. Okay, 10 bad habits to avoid if you have fever. Number 1, kung may trangkaso na, huwag na magpagod. Huwag na masyado magtrabaho. Okay? Kasi kung may lagnat ka na, trabaho ka pa ng trabaho, medyo mahirapan yung katawan natin. Baka tatagal yung paggaling mo. Kailangan mo total rest, tulog, pati yung mental exercise, dapat rest din. So, huwag i-push ang sarili kung may lagnat na. Number 2, kulang ang pag-inom ng tubig. Okay? Dapat iinom tayo ng maraming tubig pag may lagnat. Gaano karaming tubig? Hanggang 3 litro, maganda. 10 glasses up to 12 glasses of water in a day. Pwedeng tubig, pwedeng juice, pwedeng buko, pero tubig pwede na yan, maligamgam na tubig. 10 to 12 glasses, kasi nga pag may lagnat, dehydrated tayo eh. Mainit eh. Kaya ang ihi natin kung may lagnat, masyadong madilaw. Diba? Kasi dehydrated tayo, pinapawisan pa tayo, nagchichills pa tayo. So, para bumaba ang lagnat, kahit hindi ka uminom ng paracetamol, inom ka maraming tubig. Pag tumataas ang fever, inom ka maraming tubig, 10 to 12 glasses of water. Pag ihi mo, bababa ang temperature. Kasi nga, pag inom mo ng tubig, normal temperature. Pag ihi mo, ang init ng ihi mo, bababa ang temperature natin. Okay, so tubig, pwedeng mga tsaa, pwede rin yan. Number 3, kung may lagnat na, huwag na mag-exercise. Okay? Huwag na mag-jogging, mag-marathon, o kung ano pang ginagawa, o mag-gym, huwag muna. Eh, may lagnat na nga eh. Diba? Kailangan ng katawan mo pahinga. Huwag na pahirapan. So, tigil mo na exercise. Number 4, tigil na pag-inom ng alak. Bawal na. Kasi nga alak nakaka-dehydrate, di ba? Ang problema sa alak, ihi ka ng ihi at yung alak nalilito yung gamot mo. Paano kung may antibiotic ka, may gamot ka sa paracetamol? Pag inom ka ng alak, masisira ang dosis ng gamot mo. Kasi yung alak, dumadaan yan sa atay. Yung gamot mo, mga paracetamol, atay din ng may metabolize. So, pampagulo itong alak. Magta-traffic doon sa liver. So, iwas alak. Number 5, pati kape. Habang may lagnat, huwag mo na uminom ng sobra daming kape kasi nga, madi-dehydrate ka lalo. Tubig lang, tubig, pwedeng juice, pwedeng buko, gusto mo sports drink, pwede rin. O herbal tea, pwede rin yan. So, kape and alak, iwas. Number 6, bad habit, ayaw kumain. May taong ganyan. Pag may lagnat, siyempre wala kang gana kumain, di ba? Nagpapapayat. Pero hindi pwede wala kang kakainin. Kasi kailangan mo may panlaban eh. So kahit wala kang panlasa, walang pang-amoy panlasa, kailangan mo pa rin kumain. Kahit mamaya tuturo ko yung good foods. Kasi para meron ka panlaban, di ba? May panlaban ka sa sakit. Baka mamayat ka masyado, manghina katawan mo, panlaban na immune system. Number 7, bawal magpainit. Bawal magbilad sa araw kung may lagnat. Siyempre, may lagnat ka na eh. Tapos lalabas ka pa sa araw, lalo kang iinit. Okay, tataas lalo yung temperature mo. Kahit nga sobrang init na ligo, kung maliligo ka, kung malakas katawan mo, pwede maligo, pero maligamgam na tubig na, huwag na sobrang init. Tapos sa kumot din, huwag din sobrang kapal yung kumot. Pag nag-chills ka, siguro manipis lang na kumot. Kasi nga mainit ka na eh. Magkukumot ka pa, lalong tataas ang temperature. Mali po yun. Dapat malamig yung kwarto mo. Number 8, ang bawal. Bawal ma-stress.
O, huwag ka na mag-stress, mag-inis kasi nga hihina immune system mo. Number 9, kung merong ibang sintomas, let's say may ubo na may plema, yan, baka kailangan mo na antibiotic. Do not ignore symptoms. Kung nahihirapan huminga, baka ibang usapan na yon. Kung sobrang sakit ang ulo, o baka ibang usapan yan, mamaya typhoid yon. Kung may mga pasa-pasa, o baka dengue yon, di natin masabi. So, do not ignore your symptoms, number 9. And number 10, bawal hindi sundin ang payo ng doktor. So, kailangan kung binigyan kayo ng para sa lagnat, para sa ubo, kung carbocysteine man yan, kung binigyan kayo ng antibiotic, kung kailangan man, kailangan itutuloy. Kailangan nagbibigay ng antibiotic sa lagnat, sa trangkaso, sa sipon. Normally kasi, medyo tansyahan kung malalaman natin kung viral or bacterial. Kung virus kasi, hindi mo kailangan ng antibiotic. Kung bacterial, mas kailangan mo. Ano clues natin na kailangan mo ng antibiotic? Unang-una, kung yung plema sobra ng dilaw at marami. Usually, mas madilaw, mas bacterial. Isa pa, kung may tonsils ka, tinignan mo, may tonsils, may nana, ang laki ng tonsils mo, yun, kailangan ng antibiotic, 7 to 10 days. Kung may pulmonya, nakita sa x-ray, may pulmonya o yung hinga mo may tunog. Yung may halak, alam mo may plema na, yun talaga, alam mo yung may laman. So, malamang may tama yung baga nun, mas safe mag-antibiotic. Yung nagpapa-blood test, pag ang CBC, complete blood count, sine-check namin yung white blood cell. Pag yung white blood cell mo mataas, lampas 16,000, dapat 10,000 lang Pag lampas 16,000, usually bibigyan na rin ng antibiotic. So, merong mga dahilan, pero doktor pa rin magre-reseta. So, yan yung mga bad habits na iiwasan ko may fever. Ngayon naman, ano dapat kainin at bawal kainin? Okay, ano unahin natin? Unahin natin muna yung dapat kainin. Okay? Ang magandang kainin, pag may lagnat, sopas, sabaw. Okay? Chicken soup, pwede yan. Pampaluwag ng sipon. Kasi nga may hydration, tubig din yan, sabaw, may vitamins and minerals. Number 2, pwedeng kanin, pwedeng lugaw. Kanin, lugaw nga, mas maganda malambot. Mabilis malunok, di ba? Arroz caldo, kanin, lugaw. Number 3, favorite ko, saging, di ba? Saging, kailangan mo yan, pang potassium, pampabusog, pampalakas, di ba? Ang daming vitamins ang saging, vitamin B, may tryptophan, may pampasaya pang saging. So, saging, kung nagtatae ka, saging din, okay? Saging, number 4, mansanas, banana, apple. Yan ang diet na pang pang nagtatae. Brat diet, BRAT, banana, rice, apple tea. So, banana, rice, apple tea pang nagtatae, maganda rin yan pang lagnat. So, 3, saging, 4, mansanas. Number 5, pwedeng mga toast. Simpleng toast bread lang, tinapay lang, para mabilis matunaw. Kita mo yung mga pagkain, mga matatabang. Number 6, pwedeng nilagang patatas, boiled potato. Potato kasi potassium na naman to Potassium, energy, nutrients. Number 7, mga oatmeal. Pwede rin. Number 8, gulay. Kahit anong steamed vegetables. Diba? Ang gandang gulay yan. Diba? Siguro konting manok. Pwede rin. Number 9, mga tsaa, mga liquid, mga tea. Pampakalma dito. Okay, pamparelax ng lalamunan. At kung masakit ang lalamunan, ito pang bata, pwede yung mga popsicle na ice cream. Yung popsicle lang, hindi yung gatas. Popsicle, parang tubig lang, tsaka tubig, coloring, tsaka asukal lang yun para lang kumalma. Ice chips or popsicle, kung may sugat-sugat dito, kung may singaw-singaw. So yan po, clear foods, mapuputi lang, maayos lang na pagkain, malilinis na pagkain. Kita nyo, walang dinuguan dito Actually, sa mga bawal yung dinuguan So yan yung mga foods na pampalakas, pilitin kumain. Ano naman yung mga pagkaing iiwasan? Sinabi ko na dinuguan. Usually sa dengue, kung dengue yung lagnat, minsan may dengue sa bata.
ayaw namin pinapakain ng dinuguan. Kasi nga, nangingitim ang dumi. Dugo kasi yun eh. So, pag umitim ang dumi dahil sa dinuguan, hindi alam ng doktor, ay, nagdugo ba yung tiyan ng pasyente? Kaya kaya umitim ang dumi o kumain ng dinuguan. Hindi natin masabi. Other foods, iiwasan sa lagnat, spicy foods. Spicy. Bakit spicy? Siyempre, may sakit ka na, baka ma-irritate yung tiyan mo. So, kalma lang. Tulad na sinabi ko, kape at alak, iiwasan muna, nakaka-dehydrate habang may lagnat. Number 4, mga prito at mamantika. Kasi pag kumain tayo ng prito, mamantika, matagal matunaw. Matagal maalis sa tiyan natin, baka lampas 4 hours. Normally 4 hours bago mawala yung pagkain sa tiyan. So, pag mamantika, crispy pata, chicharong bulaklak, very oily foods, matagal sa tiyan. So, medyo mabigat sa tiyan yan. Mahirapan ka matunawan. Number 5, magugulat kayo, mga gatas, dairy products. Actually, ito depende. May ilang pag-aaral, pag mahilig ka daw sa gatas, dumadami yung plema. Okay, so pwede nyo itansya kung okay naman sa inyo yung gatas, wala naman masama. Pero yung iba, kung maraming gatas, napapaplema masyado, baka mahirapan kayo sa plema. Number 6, syempre yung mga processed foods. Yung mga sa supermarket, yung mga matatamis, mga biskuit, mga ganyan. Medyo dun lang tayo muna sa wala masyadong maraming additives. Okay? Number 7, sobrang sugar. Sugar, konting sugar, wag lang sobra dami. Kasi sobrang daming sugar, hindi rin maganda sa immune system. Number 8, puro karne na mabibigat, matitigas na karne. Kasi nga hirap yung digestion mo, tapos nagkakarne kang matigas. So, konting iwas. And number 9, hilaw na pagkain. Iwas muna tayo sa mga hilaw. Hilaw na sushi, hilaw na karne, hilaw medyo undercooked na itlog kasi baka magtai ka pa So may lagnat na, nagtai ka pa, doble ang problema. Okay? So pag may lagnat, alam naman natin, pahinga, tulog, papacheck sa doktor, paracetamol, pwede yan. Pwede ba maligo? Kung malakas ka, pwede maligo. Wala namang kaso Pero usually, kung trangkaso, dapat mga 7 days gagaling na. Pag sipon, ganun din, mga 7 days. Kung allergy yan, wala ka dapat lagnat. Tapos, syempre, pag lagnat, babantayan rin natin, tignan nyo kung may rashes. Pag may rashes kasi, baka ibang sakit Sa bata, marami. May mga dengue, may German measles, may tigdas, may hand, foot, mouth, may iba't ibang klase. So, saan po nakatulong tong video? Mga pagkain dapat iwasan, dapat kainin, at yung mga bad habits kung merong lagnat. Salamat.